What's up mga boss? Ruel the Mechanic. Kumusta kayong lahat? Ang gagawin ko ngayon ay i-pad port ko yung intake at exhaust at mag-adjust ako ng sprocket, engine sprocket para subukan ko mamaya ang takbo. Kung maganda ang panahon, medyo makulimlim kasi. So try ko munang baguhin yung intake port at exhaust port. So ito, susukatan ko muna ang intake port at exhaust port para may idea kayo. Baka gusto nyong tumakbo yung motor na 130, 125, 130. So ito yon. Ito setup na to. CDI carb at cam 6.0. Medyo dagdagan ko ng konti dahil may rides kami sa susunod na linggo kung matutuloy. So kailangan maghanda para di tayo maiwan. So tara, tanggalin muna natin yung carb mga boss. Ito siya mga boss, tumatakbo ito ng 125, 130. Hindi malayo, malapit lang. Stoplight lang, pagitan. Isang stoplight at yung isang stoplight. Hindi ko pa talaga ito nasubukan na ibirit sa buong takbo niya, yung mahabang mahaba, dahil maikli lang yung daan dito sa amin. Ito 28mm to ang kanyang carb. Ilan ko caliper to eh. Tanggalin ko yung kanyang intake manifold at susukatin ko para may idea kayo kung ano yung sukat ng aking intake port. Sa mga nagbabalak magpalit ng carb at yung seating, baka may makukuha kayong idea dito mga boss. So ito siya 21.9, hindi siya pantay. So subukan ko gawing 20. Subukan ko gawing 24 mm. Dito yung aking rotator ay 22. So dito hindi na tayo makabawas ng medyo mataas-taas. Tayo na lang mag-a-adjust. Pero dito sa loob ng aking intake port ay kulang talaga. Ano lang siya, 19.5 mm. So kulang siya. Kailangan kong ipalakihan pa siya dahil kapag tumatakbo siya ng haba, kakapusin siya. So tanggalin muna natin yung spark plug para madali nating itap yung engine. At baklasin muna natin yung tambotso. At tanggalin natin yung pit hole. Tanggalin natin yung valve cover, timing cover.
At nakikita na natin yung adjustable timing gear ko. Tanggalin muna natin tong valve cover, intake at exhaust. So yan yung timing niya mga boss. Yan. At dito sa kanyang cam, yan. Yan, center. At yung advance ng cam gear ko ay sa pangatlong guhit. Yan, sa pangatlong guhit. At dahil kinuha ko na yung duration ng cam ko, hindi ko na siya babaguhin. Lalagyan ko na lang siya ng tanda. Diba dyan, ito yung timing mark ko. Ito, lalagyan ko na lang siya ng tanda para hindi na ako mag settings uli ng panibagong timing. Dahil okay naman yung takbo niya, nakuha ko na yung perfect timing niya. So ito na lang, lalagyan ko na lang ito ng tanda. So kukuha lang ako ng alambre, o tutusok ko na lang dito para hindi siya, pag binalik natin dyan pa rin yung timing na gagayahin natin. Baklas na tayo. So ikutin natin natin clockwise at hilahin natin ng konti yung timing. Tutusok lang natin dito. Tanggalin ko lang muna. Yan. Tanggal na. At bitawan natin. Tapos yung timing na tinuro ko kanina, lalagyan na lang natin ng ito. Lalagyan natin ng alambre dito. Yan. Yan. Sa mga walang idea, ito gayahin nyo na ito mga boss, para hindi na kayo magpapalit-palit ng timing. Yan, para hindi na kayo mag-iikot uli. Dahil ikutin nyo pa uli itong timing kapag nawala nyo sa timing yung nyo. At tanggalin natin to. At luwagan na natin itong headboard. At tanggalin na natin. Ito siya mga boss, one gasket lang to, dito lang sa black ang meron. So ayos yung sunog niya mga boss. Okay lang yung so hindi siya rich, hindi rin siya lean. Yung exhaust niya ay 18.5. So 18.5, gawin natin tong 18. Gagawin natin tong, at dito gawin nating 21 mm, 24 at yung niya, yung
shape ng butas niya ay hindi pa siya talaga perfect, no? Kaya pala kulang pa sa takbo. So kailangan natin i-perfect dahil naubusan kasi ako ng carbide. May carbide ako pero hindi na matalim. At nag-order ako sa Shopee, dumating na yung order ko, kaya ngayon pa ako makapag-grind ulit, makapag-port pa na. So baklas na ako at meron na kayong idea sa intake at exhaust port ko. So umpisahan na natin. So ito na siya mga boss, 24mm yung bungad, pero tapered yan mga boss, hindi yon perfect na 24mm talaga nasukat hanggang doon sa dito sa may valve. So dito lang siya ang 24mm tapered papunta doon, dahil yung butas, pinakabutas dito sa may bunganga niya ay 20mm lang, at dito sa exhaust ay yung butas niya ay 16mm. So dito naman tayo sa exhaust. Tanggalin ko lang yung gasket. At okay na, maliwalas na yung butas. So finish na. 21mm, 24mm. So ito 21mm pero tapered siya mga boss. Dito lang sa bunganga niya ang 21mm. Hindi talaga eksakto na 21mm papunta doon dito, dahil maliit lang yung sukat ng butas ng exhaust natin. 16mm lang, 16mm, at yung intake natin ay 20mm. So yun lang, tapos na, at ito tapos na rin. So gawin natin ng
kanyang manifold naman at yung kanyang rotator. So ito yung rotator nya. So kung mapapansin nyo, talagang malaki na ang butas. So dahil ito ay 23 lang, so dagdagan natin ng konti ng 1mm. 1mm lang dadagdag. Pero ikabit ko lang to dito para fix talaga siya, pareho ang butas niya. Pero ito muna unahin ko. Ito ay 21mm lang. So polish lang natin dito, maging 24. So kabit natin dito para match yung butas nya. Yan. At dito. Para match yung butas nilang dalawa. Okay na siya mga boss. So ipipinish na lang natin yung loob ng intake manifold para matapos na natin at ma-assemble na natin yung head. So ito, okay na yung butas niya, na-port ko na to. Ito lang yung dinagdagan ko. So tatanggalin lang natin yung medyo may mga tulis-tulis sa gilid para okay na. At i-final sukat natin kung okay na ba. Yun. Yun. Perfect. So, okay. Final. Kunan natin ng konti dito sa may gilid.
So kabit lang natin to. At kabit natin dito para ma-perfect natin yung kanyang butas. Yan. So ito siya, nabit ko na. At i-finish natin. Ayos. So baklasin at mag-relapping tayo ng valve para ma-reset natin ulit. Dahil binaklas ko na to, so papalitan ko na lang din ito ng valve seal para sure na perfect. Ito siya mga boss, dahil ginamit to, so final lang gagamitin natin diretso. Dahil okay naman yung compression nya, so para sure talaga tayo na walang leak, so reset na lang tayo para sure. So exhaust mo tayo mga boss. Okay na yung intake natin. Para final check natin mamaya pag kabit na natin sa ano. Lumagaha. A few moments later. Ito na siya mga boss. Kinabit ko na lahat. So hindi ko na lang pinakita sa inyo mga boss dahil nalubat na naman yung aking camera. So ito, tapos na. Pasimbolan natin para subukan na nating panda rin.
So hindi na nagkaayon yung panahon mga boss dahil umulan. Maraming tubig. Hindi tayo makapag-testing. At kabit na natin, nilagyan ko lang ng gasket maker. At ikabit na natin yung ating timing gear. So ito siya mga boss, meron itong tali. So ito yung timing mark natin, oh. Ito. So itong timing mark natin, dito na lang natin itatapat diretso yung nilagay nating ano, tali. Ito. Ganyan. Dito natin isentro. Ganyan. So, tanggalin na natin itong tali. At kabit na natin ito. Ating timing gear. Tandaan nyo lang yung ano mga boss, ito yun, swak. At buti natin ng clockwise. Yan. At kabit na natin itong bolt. Pero para sure na tama yung ginawa natin, na hindi nagbabago yung tandaan natin, so, ikutin muna natin bago natin ihigpitan. Ito, ikutin muna natin. Up. Yun. Yan. Ito. Yan, sakto siya. At dito. Sentro ko lang. Hirap yung di makita eh. Yan. Sentro. At doon sa kanyang pip hole. Sa kanyang pip hole ay yan, tapat na rin. Yan. So higpitan na natin. At final higpit natin. Okay. So intake
608. So, kita natin. Okay. Yun. Kailangan dragging siya mga boss. At yung exhaust, kita natin. Yun. Okay. At ikutin muna natin ng isang beses para malaman natin kung eksakto na ba talaga. Ito na lang. Yun. Balik natin, sumubra. At i-rest check natin yung okay, ayos. Ngayon check tayo ng compression. Check tayo ng compression kung di ba siya nagbabago. Oo, harap ko lang ng ganyan. So wala pa rin nagbago mga boss, 100 pa rin. Perfect na yung timing natin, hindi siya nagbago. Ngayon na natin lahat. At spark plug, yung spark plug ko mga boss, bukas na ako bibili ng bago. Wala nang electrode yung spark plug ko, pero try ko kung may spark pa ba. Mayroon pa pero mahina na, pero try pa rin natin panda rin mga boss. Panda rin. Yun na siya mga boss. Yun na siya mga boss. Hindi ko muna siya ma-road test niyan mga boss dahil umuulan. Tapos medyo madilim na. Update ko na lang kayo sa takbo nito mga boss. Siguro mag-upload ako ng takbo nito sa ibang araw na, or sa mismong rides na namin siguro.
yun lang mga boss, no? Sana may nakuha kayong idea sa vlog ko ngayon. So yung nagbabalak na mag port intake at exhaust, so pwede nyong gayahin at pwede rin gumawa kayo ng ibang idea na maganda pa nito. Yung takbo nito na 125 o 130, so hopefully na mahihigitan niya. So salamat sa panonood mga boss, at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kayong ma-notify sa susunod ko pang mga video upload mga boss. Maraming salamat mga boss.